Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad, mahal kita pero ayoko na. Tunghayan natin ang ika-21 bahagi. Pagpasok sa loob ng condo unit, napansin agad ni Eugene ang sandals na naroon. It was Sylvia's. Tinatawagan niya ang babae kaninang umaga, pero hindi nito sinasagot. Nag-text ito sa kanya na pupunta na lang daw sa condo unit. May naaamoy siya na parang may niluluto. Bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi ganoon ang plano niya. Mas mahihirapan siyang gawin ang dapat na gawin. Pagpasok sa salas, inilagay niya sa sofa ang bag at niluwagan ang tie na suot. Tumuloy siya sa kusina kung saan naroon nga si Sylvia at nagluluto. Paglingon nito at nakita siya, ay napangiti ito. Ang aga mo ah. Iniuwi ko na lang yung ibang trabaho. Sagot niya at pilit na sinuklian ng ngiti ang babae. Walang madaling paraan. Kahit ano pa ang gawin at sabihin, sasaktan pa rin niya si Sylvia. Kumusta ang araw mo sa Baguio? Kumusta ang kapatid mo at yung pamangkin mo? Okay naman sila. Ano bang niluluto mo? Tanong niya. Hindi siya nagtangkang lumapit sa girlfriend. She might initiate a hug or kiss. At ayaw niyang dagdagan pa ang kasalanan sa babae. Hindi niya kayang humalik at yumakap kay Sylvia habang may ibang babae na nasa puso at isip niya. Kung patatagalin pa niya iyon, mas masasaktan lang niya si Sylvia. Hindi lang ito, kundi pati na rin ang sarili. Dinner lang, sinigang na hipon. Alam mo naman na specialty ko yon, hindi ba? Tumango si Eugene. Pagkatapos natin mag-dinner, may sasabihin ako sa'yo. Tungkol ba ito sa hindi mong pagbubukas ng phone mo buong linggo? Oo, dapat ka nga magpaliwanag. Paismid na sagot ni Sylvia. Tungkol doon at may iba pa. Okay, magpapalit lang ako ng damit at ihahanda na rin niya ang sarili. Sandali lang, tikman mo muna to. Pigil ni Sylvia sa paglabas na sana niya ng kusina. Noon din tumunog ang buzzer. Wala siyang inaasahang bisita. Baka si Orly lang yon. Ako nang titingin. Pagbabolontaryo ni Sylvia. At bago pa makasagot si Eugene, ay nahubad na nito ang apron at lumabas na ng kusina. Hindi niya nagawang tikman ang niluto ng girlfriend. Wala siyang ganang kumain. Ang totoo, isang sandwich lang naman ang laman ng sikmura niya sa buong maghapon. Pinilit pa siya ni Orly kaya siya kumain niyon. Kung sino man ang bisita ay hindi nito pwedeng magtagal. Hindi niya pwedeng ipagpaliban pa ngayong araw ang pakipaghiwalay kay Sylvia. Kaya sumunod siya para itaboy ang bisita. Nakita ni Eugene na nakatayo sa harap ng pinto si Sylvia at hindi pa pinapapasok kung sino man iyon. Mabuti. Sino ang dumating? Si Sarah. Napanganga na lang siya. She was so beautiful. He could not take his eyes off it. Pero sumasakit din ang dibdib niya dahil sa hinanakit na nakaguhit sa mga mata nito. Sarah, if he could take away her pain, he would gladly do it. Sarah? Napatingin sa kanya si Sylvia. Ex-wife mo? Gulat na gulat ang ekspresyon nito. Hindi nakasagot si Eugene. Gusto niyang makausap si Sarah. Gusto niyang magpaliwanag at sabihin ang sitwasyon. I'm Sylvia, girlfriend ni Eugene. Hindi na nakatiis na pagpapakilala ni Sylvia sa sarili. O baka dahil wala nagsasalita sa kanila. Either way, it was really painful and tormenting for each and every one of them. Lalo lang tumitindi ang hinanakit na nakalarawan sa mukha ni Sarah. Ngayon ay may mga panunumbat na sa mga mata nito. Kahit hindi rin niya tingnan si Sylvia, alam niya na naghihinanakit din ito. He could feel her teasing beside him. Napadalaw ka. Don't get me wrong ha. Gusto ko lang din naman malaman kung bakit ka nagpunta. May sasabihin ka ba kay Eugene? Tungkol ba sa sister niya? Casual lang ang pagsasalita ni Sylvia, pero ramdam ni Eugene na gusto na rin niyang hingin ito ng paliwanag. Tumingin si Sarah sa kanya. Parang naririnig niya na nababasag ang puso nito. Kung konsolasyon man na maituturing, kasama ring nabasag ang puso niya sa maliliit na peraso. Ay, napailing na lang ang babae bago bumaling kay Sylvia. I'm glad to meet you, Sylvia. May kailangan pa kasi akong puntahan, so
Tumalikod na ito at nagsimulang lumakad palayo. Palayo sa kanya. Bawat hakbang nito palayo ay parang lalo pang dudurog ang pino, ang puso niya. Hindi niya kaya. Sarah? Sarah! Lalabas na sana siya at susundan ito, pero pinigil siya ni Sylvia sa braso. Bakit mo siya susundan? Naghihinanakit na tanong nito. Huminga ng malalim si Eugene. Komplikado na nga mga bagay-bagay ay lumala pa. Sandali lang, Sylvia. I just want to make sure she's okay. Lalong humigpit ang kapit ni Sylvia sa braso niya. Paano ako? Ni hindi mo ba tatanungin kung okay ako? Puno ng hinanakit ang boses nito. Gusto mong malaman kung okay lang yung ex-wife mo. Paano naman ako na girlfriend mo? Wala na si Sarah. Nakasakay na ang babae ng elevator. Baka nga ngayon ay nasa labas na ito ng building. Kung talagang gusto mo siyang sundan, sasama ako. Dalawa tayong susunod sa kanya. Gusto kong malaman kung ano ang pag-uusapan nyo. Garalgal ang boses na dagdag pa ni Sylvia. He was a monster. Walang kasalanan si Sylvia. Kaibigan niya ang girlfriend at laging naroon para sa kanya. Hindi nito deserve ang mga nangyayari ngayon. I'm sorry. Hinawakan niya ang kamay nito. Pumasok na tayo sa loob. Mag-usap tayo. Kahit na namumula-mula ang mata at bakas ang galit sa mukha ng girlfriend, nakikita niya na pilit nitong kinokontrol ang sarili. Pagpasok sa loob, pinaupo niya si Sylvia. Tumabi siya rito. Gusto mo ba ng tubig? No. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. What's your ex-wife doing here? Bakit parang gulat na gulat siya nang sinabi ko na girlfriend mo ako? Bakit? Hindi mo ba sinabi sa kanya na may girlfriend ka na? Nakikipagbalikan ba siya sa'yo? O baka nagkabalikan na kayo? Hindi nakasagot si Eugene, pero sinalubong niya ang mga mata ni Sylvia. Hindi mo ba ide-deny ang mga sinasabi ko? Hindi makapaniwalang dagdag nito. Magsalita ka. I forgot to tell you. And I forgot to tell her about you. Isang lumalagapak na sampal ang tumama sa mukha ni Eugene. Kulang pa yon. Siguradong walang-wala ang sakit na yon sa nararamdaman ngayon ni Sylvia. Hindi lang ang girlfriend kundi pati si Sarah. He was hurting them both. Nagkabalikan na ba kayo? No. Tanggi niya at tumingin sa mukha ni Sylvia. Pinipigil pa rin ito ang pag-iyak kahit na nangingislap ang mga mata sa luha. Maniwala ka, Sylvia. Hindi kami nagkabalikan. We didn't do anything. Pero sa isip ay nagtaksil siya. Sa damdamin ay nagtaksil siya. Paano ko maniniwala sa'yo? Sigurado ako na susunod mong sasabihin ay nakikipaghiwalay ka na. Bulyaw nito. Tama ako, di ba? Tama ako. Tuluyan ang pumatak ang mga luha ni Sylvia, pero marahas nitong pinahid iyon. Makikipaghiwalay ako sa iyo pero hindi lang dahil kay Sarah. No. Tumayo ito. Magdadahilan ka pa? Siya ang dahilan. Dahil mahal mo pa rin siya. Dahil siya lang talaga yung mahal mo. How could you? Sinaktan ka niya noon. Dahil sinaktan ko rin siya. Mas ako ang nanakit sa kanya. At ngayon sinasaktan din kita. It's all on me. I always end up hurting the ones I care about. Kaibigan kita bago kita naging girlfriend. Alam mo ba na nararamdaman ko ngayon? Masakit dito. Dinuro niya sariling dibdib. Today I will lose another friend. At ikaw ang nakakaalam kung gaano kakaunti yung itinuturing kong tunay na kaibigan. Natigilan si Sylvia, pero may galit pa rin ang mga mata. Ang daya mo kasi, Eugene. Ako yung palagi nasa tabi mo, pero siya pa rin yung mahal mo. Siya pa rin. Kahit tayo na, alam kong hindi ko pa rin nakukuha yung puso mo. Paano kung saktan ka lang ulit niya? Iwan. Kahit na nasaktan na, kapakanan pa rin niya ang iniisip ng girlfriend. He did not deserve her concern. Anything from her, he did not deserve. Pero mali yung tanong ni Sylvia. Siya ang mas may tendency na manakit at mang-iwan. Natatakot siya na baka gawin na naman uli niya iyon kay Sarah. If he would give him another chance, magulo na naman ang kanyang buhay. Magulo ang lahat. Ang malinaw lang sa kanya yung pag-ibig niya para kay Sarah. Magkaibigan pa naman tayo, right? Maya-maya ay tanong ni Sylvia. May luhang pumatak sa pisngi niya. Kung willing ka pa rin makipagkaibigan sa isang tulad ko. Ang maingay na tunog ng cellphone ang pilit na humila kay Sarah para magising ng tuluyan.
Dumapa siya sa kama at ang balak ay huwag na lang pansinin iyon. Pero nang tumigil iyon ay nagring agad. Sino ba kasi ang walang konsiderasyon na yan? Buliyaw niya. Bumangon siya sa kama. Medyo nagulat pa siya dahil hindi ang kwarto sa Baguio ang kanyang nakikita. Lumuwas nga pala siya at ngayon ay naroon sa mansyon ng kanilang pamilya. Kinuha niya ang cellphone na nasa lamp table. Hindi naka-register yung number. Sinagot niya ang tawag dahil baka urgent pala. Hello? Good morning. Humigpit ang kapit ni Sarah sa cellphone. Paano mo nalaman yung number ko? Pagkatapos ng mga nangyari kagabi, may lakas ka pa ng loob. Natawagan ako. Ang kapal talaga ng pagbumukha mo. Kaya ate, huwag kang magalit sa kanya. Ako ang nangulit ng husto. Kailangan kasi talaga kitang makausap. Sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin dahil marami pa akong importanteng gagawin. Paulit-ulit niyang minumura ang sarili kagabi. Siya kasi ang mas tanga. Naniwala siya sa sulat. Ang kapal na mukhang idamay pati ang nananahimik nilang anak. Mas gusto ko sana sabihin ng personal. Ang kapal talaga ng mukha mo, Eugene. Kung kaharap lang niya ang lalaki, ipinagpalakpakan na niya at tinuhod ito. Sa palagay mo ba? Gusto kong makita ang pagmumukha mo. Hindi na kita gustong makita kahit kailan. Sigurado ako, pero hindi tayo pareho ng nararamdaman. Kasi ako, gusto kitang makita. At oo, makapal nga yung mukha ko. Walang pinupuntahan tong usapan natin. Ang nasasabi ko na lang sa'yo, huwag ka na magpapakita sa akin. Kasi I might kill you. Pinatay niya yung cellphone dahil baka tawagan na naman siya nito. Malawak ang Maynila. 1 linggo lang naman siya sa lugar. Sa loob ng 1 linggong iyon, ay hindi na naman siguro sila magkikita kung hindi niya sasadyang puntahan si Eugene. Nang hindi niya gagawin, nagpapakatanga na nga siya ng ilang beses. Kapag nakita pa uli ang lalaki, aakto siya na parang hindi ito nakikita. Hindi niya alam kung paano gagawin yon. Basta yun yung plano niya. 2 beses lang sa 1 linggo kung magpunta ang caretaker sa mansyon. Dahil wala namang nakatira doon, kapag lumuluwas silang magpipinsan, saka lang may tumitira sa mansyon. Walang ibang magbubukas ng gate, kaya si Sarah din ang gagawa niyon para mailabas ang kotse. Pagkalabas ng kotse, siya magsasara uli ng gate. Binuksan niya ang malaking gate nang makita na nasa gilid ng daan ay may tao na nakaupo. Narinig siguro nito ang pagbubukas ng gate kaya tumayo ito. Nang pumihit pa harap ang tao, napanganga siya na makilala kung sino yon. Ikaw na naman? Ano na namang ginagawa mo dito? Sinugod ni Sarah si Eugene at dinuro sa mukha. Akala ko ba magpapanggap ka na hindi siya nakikita? Buwisit talaga. Sinabi ko na sa'yo kanina, gusto kitang makita at makausap. Sagot ni Eugene na may hawak na bouquet ng carnations. He looked boyish in his gray shirt, blue jeans, and rubber shoes. Para sa akin ba yan? Turo nito sa bouquet ng bulaklak na hawak nito. Nag-init yung ulo niya sa mga bulaklak. Kahit paboritong bulaklak at magaganda, kung nanggaling naman kay Eugene, ay kinaiinisan niya. Yes, pahablot na kinuha ni Sarah ang bouquet. She smashed it on the side of the road. Hindi niya tinigilan hanggat hindi nalalagas ang lahat ng petals. Humihingal siya nang bumaling kay Eugene. Ganyan ka na ba talaga ngayon, Eugene? Alam mo ba kung ang gaano kasakit? Alam mo ba kung ano yung nararamdaman ko sa ngayon? Gumagaralgal na ang boses niya. Tama na, may girlfriend ka. Mukhang mabuti siyang tao. Huwag mong gawin to sa kanya. Huwag mong gawin to sa amin. Sarah, puno ng paghihirap ang mga mata ni Eugene. Don't dare to say I'm overacting. Dinuro niya ang mukha nito. Ano ba ka? Ako sa'yo. Kung may girlfriend ka naman pala, bakit pumupunta ka pa dito? Para magpaliwanag. Para sabihin sa'yo ang intensyon ko. Ayokong patagalin pa kasi alam kong nasasaktan kita. Mukhang hirap na hirap ang lalaki. Tumaas sa mga kamay nito na parang gusto siyang hawakan. Pero sa huli, ibinabari nito ang mga kamay at ikinuyom. Mula noon hanggang ngayon, paulit-ulit kitang sinasaktan. You're better off without me. Sino ka para sabihin kung ano yung mas makabubuti para sa akin? But I cannot live without you. I have tried. God knows how much I've tried to pick up the broken pieces after us.
May mga pagkakataon na gusto ko nalang mamatay dahil sa sobrang sakit. Dahil kung hindi na mangyayari ang lahat ng gusto ko. Dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. But I'm also afraid to die. Ngumiti ito ng mapait. Ngumiti ang lalaki sa kabila ng luha. Mas gusto ko pa rin mabuhay sa mundo na alam kong nandyan ka lang. Oo, hindi kita nakikita o nakakasama. Pero at least, alam kong nag-e-exist ka pa rin. At least, kapag tumatama ang hangin sa mukha ko, naiisip ko na lang na baka may chance na tumama rin pala ang hangin na yon sa mukha mo. Tama ka, makapal talaga yung mukha ko. Kasi kahit wala akong karapatan, kasi kahit hindi dapat, gusto ko pa rin. Gusto ko pa rin magmakaawa na tanggapin mo uli. Kasi ikaw pa rin yung mahal ko. Kinuskos ni Yunjin ang mga mata. Hindi nito tinangkang putulin ang titigan nila. Sinubukan ko magmahal ng iba. Si Sylvia, I've tried everything. Pero ikaw pa rin talaga. The moment I saw you again, I know I've lost. Nakalimutan ko lahat. Literal na nakalimutan ko na lahat ng importante sa buhay ko. Ang importante lang, huwag kong makalimutan ang lahat na nangyari sa atin. Kasi baka yun na ang huling beses na makikita kita at makakasama. Pinunasan ni Sarah ang basang pisngi. Mere words should not affect her this much. I'm not proud of breaking someone's heart. Pero masaya ako na naging tapat ako sa sarili ko. Pilit na pinayapa ni Sarah ang sarili. Ilang ulit siyang huminga ng malalim. Salita lang ang lahat ng yan. Yunjin, anong gagawin ko sa mga salita mo? Paano ko malalaman kung gaano katotoo yung mga salitang yan? There's no way. Mapait siyang ngumiti. Binitawan niya ang bouquet na hawak pa rin. Inilabas na niya ang kotse at isinara uli ang gate. Nilagpasan niya si Yunjin. Pero habang papalayo ng sasakyan, hindi niya napigilang hindi tingnan ang side mirror. Nakatanaw sa kanya ang lalaki.